Oh, pinsan, bakit napatawag ka? Isang masiglang pagbati galing sa kabilang linya na bumungad kay Adriana. Hello, Abby. Busy ka ba? Tanong ni Adriana sa kanyang pinsan. Hindi naman, pinsan. Tanong nitong muli. Kung mangungutang ka, sorry, the number you have dialed is unattended. Mag-reload. Gaga, hindi. Napaka-assuming mo naman. Agad na pinutol ni Adriana ang pagiging dalulo ng pinsan niya. Nagsara kasi yung branch na pinapasukan ko sa Taguig. So, magtatanong lang sana ako kung may alam ka bang racket o anything na pwede kong pasukan. Kailangan ko kasi... Ay, tumpak. Napatigan sa pagsasalita si Adriana matapos yung marinig galing kay Abby. Nasaktuhan mo, pinsan. Nag-resign ako sa pinapasukan ko. Pwedeng-pwede kitang ipasok doon bilang kapalit ko. Nalaki ang mga mata ni Adriana. Talaga? Oo, te. Mabuti nga't maaga kang tumawag dahil naghahanap na rin talaga ang hotel namin ng bagong manager o receptionist. Ngumiti si Adriana sa narinig. Wala bang biro yan? Naku, nakakatuwa namang marinig yan. Sana makuha ko. Matutulungan mo ba ako makapasok? Sasagaling ko na, pinsan, ha? Parehas silang nagtawanan dahil sa tagpong yun. Nako, maliit na bagay. Pwedeng-pwede. Mas maganda nga na ikaw ang papalit sa akin. At least, kilala ko at may pagmamalaki ko bilang kati-katiwalang trabahante. Ano, chika na ba? Ako na bahala sa'yo. Total, parehas naman tayo ng course at natapos. Sigurado, pasok ka na agad. Kwelang pagsasalita ni Abby. Nakaramdam na kaginhawaan si Adriana habang naririnig ang bawat sinasabi ng pinsan. Oo naman. Laban na laban. Agaran niyang palag sa alok na trabaho ni Abby. Sa araw din na iyon ay pinaghanda siya nito ng gagamitin niyang resume. Maging sa mga posible na interview ay binigyan na agad siya ng hint ng kanyang pinsan upang masiguro na makukuha nga siya sa hotel na gusto niyang pasukan. Graves Prestige Hotel. Pagbabasa ni Adriana sa hawak niyang call card. Iniwan na ito sa kanya ni Abby. Kinakabahan ako, Abby. Nek-nek mo, para namang wala ka pang experience sa mga ganitong bagay. Busalsal sa kanya ni Abby matapos ang ilang araw nilang preparation para sa trabaho na ito. Gaga kang babae ka. Kakabahan talaga ako. Luxurious hotel kaya itong nirecommend mo sa akin. Nagtataka nga ako kung anong katangahan ang naisip mo at bakit pinili mong iwanan ang trabaho mo dito eh. Pagalit sa kanya ni Adriana habang pinupunasan ang sarili niyang pawis. Tumawa lang naman si Abby. Well, anong magagawa ko? Lilipad na ako sa Canada at maninirahan kasamang asawa ko. Ayaw mo ba nun? Sa'yo ko na ipapasa ang corona kaya iariba ang dapat iariba. Mas hyper at mas excited pa talaga para sa kanya si Abby. Hindi niya maintindihan. Parang masayang masaya ito, samantalang siya ay kinakabahan. Napaka-orerat naman ng babaeng to. Sinabunutan na lamang siya ni Abby bigla. Baliw ka, mas maganda at mas mataas ang natapos mo sa akin. Cum laude ka, kaya ipakita mo na mas deserving ka sa akin. Kung ako nga na isang normal at palagi may tres sa card noon ay nakapasok dyan. Ikaw pa kaya na chinachamba lang exam. Go for the win tayo, Sisi. Kabang-kaba ka naman. Ipakita mo kung sino ka talaga. Sayaw, Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Napailing na lamang si Adriana bago iniwan ang pinsan na pasayaw-sayaw at kumakanta. Siya na lamang ang aalis at baka mas lalo lamang siyang mawala sa kanyang sarili kung patuloy siyang sasama at makikipag-usap kay Abby. Manong, para po! Pasigaw na tawag ni Adriana, subalit napabusangot siya, nalagpasan lamang siya nito.
Ilang minuto pa ang kanyang hinintay bago muling may dumating na taxi. "Manong, pasakay!" Sigaw niyang muli nang sa pangalawang pagkakataon ay nilagpasan siya nito. Diyos ko, anong oras na? 30 minutes na lang malilate na ako sa interview. Mas namumuo ang pawis sa ulo ni Adriana dahil sa kaba na baka hindi siya umabot sa interview. Kanina pa kasi siya nasa abangan, subalit hanggang ngayon ay walang taxi ang gusto magsakay sa kanya. "Please, kamalasan, huwag ka munang umarya ngayon," panalangin niya. Muli niya sinubukan, subalit 3, 4 at 5 taxi ay pare-parehas lamang siyang nilampasan. Ayoko na. Makikipagsapalaran ako o mawawala sa akin ang trabahong ito. Dead or win lang. Pagkausap ni Adriana sa kanya sarili bago sumuong sa jeep na paparating. Ayaw niya sana sumakay sa ganito dahil isang mamahaling hotel ang papasukan niya at nais siyang mapanatili na maayos ang kanya itsura, subalit wala na siyang ibang pagpipilian. Di bali nang mahulas siya, basta makaabot lang. "Manong, para po!" Pawis na sambit ni Adriana ay nakipagsiksikan upang makalabas sa jeep. "Mahalas, bakit kasi sa pinakadulo ko nakasakay?" Sambit niya sa sarili. Huminga ng malalim ang babae. Pinunasan niya ang kanyang muka at pilit na ngumiti. Subalit isang bagay ang labis na nagpatorete muli sa kanyang isip. "Yung resume ko!" Naiiyak at pasigaw niya sambit. "Walang hiya!" Napatingin siya sa kanyang relo. 10 minutes na lang at talagang huli na siya. "Hala, anong gagawin ko?" Naiiyak niya sambit sa sarili. "Lord, alam ko naman na may balat ako sa puwet, pero bakit naman ngayon mo pinairal ang kamalasan ko?" Question ng dalaga sa nasa itaas habang sinasabunutan ang sariling buhok. "Wala man lang. Sige, kay Adriana muna to kasi mabait naman siya noong mga nakaraang taon. Bawal bang ganoon muna, Lord? Talagang pinasalo mo sa akin?" Pagdadabog niya habang nanginginig, pakiramdam ni Adriana wala na siyang pag-asa dahil parang nakakahiya naman kung pupunta siya doon na wala ang mga requirements na hinihingi ng hotel. Kailangan ko magbakasakali. Pwede ko naman isend na lang online ang background ko. Malinis din naman ang record ko. Mukha naman ako mabuting tao tignan. Hindi naman siguro sila magdadalawang isip sa akin, no? Lahat ng ito ay sinasabi ni Adriana sa kanyang isip. Nasa harapan niya na lamang ang napakataas na hotel. "Tesaset," sabi nga ni Abby. Palag kung palag. "Resume lang yun. I can introduce myself properly without those." Pinalakas niya ang loob bago mariing pumikit at naglakad. Malapit na sana siya. Sobrang lapit na sana niya sa entrance. Subalit isang pangyayari na naman ang naganap. "Hala! Diyos ko!" Sigaw ni Adriana matapos sila magkabanggaan ng lalaking bigla na lang sumulpot. Nalaki ang mga mata ng dalaga matapos maglaglagan ang 2 galon ng tubig nitong hawak at parehas itong natapon. Nabutas at nagkalat sa sahig. "Hala, pasensya na po." Nanginginig ang boses ng dalaga at akmasanang lalapitan ang lalaki nang biglang tumunog ang relo na suot niya. Tanda na ubos na ang oras. Ano na? Bulong ni Adriana sa sarili. Napatingin siya sa mga galon na nasa sahig at sa entrance ng hotel. Nahihirapan siya mag-isip kung ano ang dapat niyang unahin. "Miss?" Rinig ang tawag ng lalaki. Mariin na napapikit si Adriana bago humugot ng malalim ng paghinga at pikit matang tinulungan ang lalaki. "Miss, ayos lang. Ako nang bahala dito." Sambit ng lalaki. Mariing na pailing si Adriana. "Hindi kuya, nabunggo kita kaya hayaan mo kung tulungan ka." Sambit ng babae at binalik ang 2 galon na hawak niya. "Pasensya na po talaga." Paghingi na paumanhin ni Adriana habang nakayuko.
Pasensya ka na din kung nabunggo kita. Mukhang nagmamadali ka pa naman. Mababang sambit ng lalaki. Nakayukong umiling sa Adriana. Ayos lang po. Ako ang may kasalanan. Pag ako ng babae. Sigurado ako na kalta sa sahod niyo lahat ng natapon tubig. Hayaan niyo po akong bayaran ng mga yon. Nagmamadaling naglabas ang wallet si Adriana at binigay yon sa hindi pamilyar na lalaki. Napataas naman ang sulok ng labi nito bago tinanggap ang perang bigay ng babae. Tama ka. Kalta sa sahod ko ang mga natapon tubig. Kaya malaking tulong para sa akin ang pera na to. Pagsasalita ng lalaking kargador na si Magnus bagong humiti. Nakahinga naman na maluwag si Adriana at binitiwan ang guilt na nararamdaman niya. Mabuti naman po kung... Sige po, miss. Mauna na ako. Marami pa akong ihahatid. Tanging pagtango na lang ang nagawa ni Adriana sa paalam ng lalaki. Muli itong nagpasalamat habang si Adriana ay naiwang tulala habang nakatingin sa kanyang orasan na ngayon ay 7 minutes na lang, late para sa interview. Ano nang gagawin ko? Naiiyak na tula ni Adriana sa kanyang sarili habang nakatingin sa mataas na hotel. Bye-bye magandang buhay. Back to zero na naman ako. Tumulo ang luha ni Adriana bago dismayadong tinalikuran ang hotel. Hindi niya nabala kumabol dahil malinaw sa sinabi ni Abby na ayaw ng mga nasa hotel na yon ang late. Sayang, sigurado akong malulungkot si Mama. Patuloy sa pag-iyak si Adriana habang nakaupo sa bench. Sayang yun. Sigurado sasabunutan ako ni Abby kapag nalaman niya ang mga nangyari sa araw na to. Pilit na pinunasan ni Adriana ang kanyang luha. Kasalanan to ng balat ko sa puwet eh. Palagi na lang akong pinagmamalas sa buhay. Wala man lang swerteng binigay. Sininga ni Adriana lahat ng sipon niya habang nagrarant. Miss, ayos ka lang? Tanong ng lalaki sa kanyang likuran. Mukha ba akong okay? May umiyak po bang okay? Sambit ni Adriana na hindi man lang tinitignan ang kausap. Bakit ko umiiyak? Tanong ng estrangherong lalaki. I just missed my interview. This entire work. This hotel. Sayang na sayang. Pagbubukas si Adriana ng hinaing. Bakit sayang? Anong nangyari? Tanong ng lalaki. Bakit ka nagtatanong? Kilala mo ba ako? Hindi man lang siya hinaharap ni Adriana. Napangiti si Magnus sa kanyang narinig. Hindi. But one of the philosophers said na mas magaan magsabi ng problema sa mga taong hindi natin kilala. Because there's no judgment. Hindi kita kilala, kaya hindi kita mahuhusgahan. Talaga lang ha. Nandamay ka pa ng philosopher. Sino yan? Kapag hindi mo kilala, hindi ako magkukwento. Mahinang napatawa si Magnus sa sagot ni Adriana. I don't know either. Pero pwede ka talaga magsabi. Di mo naman pala alam eh. Nagpunas ang luha si Adriana. Ano kasi, lahat kasi ng kamalasan, sinalo ko ngayong araw. Dahil sa balat ko sa puwet. Tumaas ang sulok ng labi ni Magnus sa kanyang narinig. Bakit naman? Tanong nito. Hindi mo ba alam ang kasabihan na kapag may balat sa puwet, malas? Muli na namang napaiyak si Adriana. Kaya nga, paano mo nga nasabi na malas ka? Ani ni Magnus. Kasi nga may interview sana ako para sa Graves Prestige Hotel. Sobrang gandang hotel niya sa buong bansa natin. Pangarapin ng karamihan tapos may chance sana ako ma-interview. Kaso minalos naman ako. Pagsusumbong ni Adriana. Maupo ka nga dito para marinig mo ko. Mariin na utos ang babae kaya lutang na sumunod si Magnus. Paano? Umaga pa lang minalas na ako. Ang tagal ko naghihintay ng taxi na magsasakay sa akin. Kaso wala talaga eh.
Dedma sila sa akin. Ayaw ko sana mag-jeep kasi nga hassle, siksikan, at mauhulas ako. Bakit naman kung haharap ako sa owner ng hotel na gusgusin, di pa? Pagtatanaw ni Adriana habang nakayuko nagsasabi. Tama nga naman. Pagsang-ayon ni Magnus. Pero walang choice. Nag-jeep pa rin ako kasi nga malilate na ako. Dumating ako sobrang pawis sa pawis. Akala ko huling pagsubok na yun, pero hindi pala kasi late ko nang na-realize na naiwan ko pala yung resume ko kay Abby. Biglang lumakas ang iyak ni Adriana dahil doon. Siyempre diba, kapag wala kang resume, foul na agad. Tama. Sagot ni Magnus habang nakikinig. But I took the risk. Sabi ko tutuloy ako sa interview kahit walang resume kasi pwede ko namang ihabol ang background ko. Pero, humikbi siya. Pero what? Tanong ni Magnus. Pero may nabunggo akong lalaki na may dalang galon ng tubig. Doon bumilis ang pag-iyak ni Adriana. Maniwala ka, I'm between kung aalis sa bako o tutulungan siya kasi nga late na ako at wala ng oras. Pero sobra talaga akong naawa at na-guilty kasi malay mo, mawalan din ng trabaho yung lalaki. Tapos 120 pesos din yung makakaltas sa kanya dahil lang nagkabungguan kami. Kaya kahit alam kong malilate ako, tinulungan ko yung lalaki at binayaran siya para hindi siya mapagalitan ng boss niya kasi alam ko kung gaano kahirap mawalan ng trabaho. Napangiwi si Magnus matapos malaman na isa siya sa mga naging kamalasan ng babae. Kasama pala ako sa kamalasan mo. Sambit ni Magnus. Kumunot naman ang noo ni Adriana at agad siyang tinignan. Bigla ay nagpapout na lang ang nguso ni Adriana matapos ma-realize na ang kasama niya ngayon ay isa sa mga naging rason kung bakit hindi siya nakapag-interview. Hindi kita sinisisi, promise. Sambit ng babae habang nagpupunas ng luha. Natatawa naman tumango si Magnus. I know, miss. Pinunasan niya ang luha ng babae. You know what? Stop crying na. Nawawala ang ganda ng makeup mo kakaiyak mo. I know sobrang dream mo na makapasok sa magandang hotel na yan. Pero malay mo naman, may reason kung bakit nangyari lahat ng to, di ba? Parang batang tumango si Adriana. Everything happens for a reason. Magaan na sambit ni Magnus at hinawi ang buhok niya. Kung nararanasan mo ito lahat ngayon, sigurado ako na may magandang plano sa iyo na sa itaas. Malay mo, mas may magandang opportunity pa ang naghihintay sa iyo. Kaya hinayaan niyang harapin mo ang mga naranasan mo ngayong araw. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Adriana. Adriana, wala nang mas gaganda pa sa ginawa mong pagtulong sa ibang tao. Kahit na anong taas ang trabaho pa yan, hindi niya mapapalitan ang kagandahan ng loob na nagawa mo para sa kapakanan ng ibang tao. Pangaral ni Magnus habang diretsyong nakatingin sa mata ni Adriana. Bakit mo nasasabi yan? Tanong ng babae. I just know. At alam ko din na dahil sa kagandahan ng loob mo na unahin ng ibang tao, alam ko na mas magandang kapalaran ang naghihintay sa iyo kesa sa inaasahan mo. Paano mo nasabi? Tanong ni Adriana. Fortune teller ka ba? Horoscope? Sugo ng Diyos para malaman yan? Malakas na tumawa si Magnus. Just believe me, may magandang mangyayari sa iyo ngayong araw na sigurado ako na deserve mo. Tumayo na si Magnus matapos yung sabihin. Kaya tama na ang pag-iyak mo. Umuwi ka na muna at maghintay na magandang balita. Kinandatan niya ang dalaga. Maliit naman na napangiti sa Adriana. Sobrang ganda ng mga sinabi mo, sagot ng babae. Maraming salamat. Gumaan ang loob ko, horoscope. Horoscope? Nagtatakang tanong ni Magnus. Oo, kapalaran. Predictor ka kasi, kaya si horoscope ka. Sinakbit na ni Adriana ang kanyang gamit. Thank you so much, horoscope.
Sana totoo yung kapalaran ko. Naghiwalay silang nagtatawanan. Magaan naman ang loob ni Adriana na umalis sa lugar na iyon habang si Magnus ay naiwang nakatanaw sa kanya. Hindi nawawala ang ngiti sa labi nito bago kinuha ang cellphone at may tinawagan. Sir, 3 po sa mga nakaschedule na i-interviewin ngayon ay nakaraos. Kaso hindi po nakarating ang isa. Tumango si Magnus. It's alright. Dadaan sa screening lahat ng na-interview mo ngayong araw. And for someone who's not able to attend, what's her name? Miss Adriana Valdez po. And for Miss Valdez, nakaharap ko na siya. Pakiayos ang mga papers niya ngayong araw. She's hired and well promoted as the new hotel manager of Graves Prestige Hotel. Deliver it to the conference as my order. Yes, sir. I understand. Napangisi si Magnus matapos yon marinig sapagkat tingit sa kaalaman ni Adriana na ang taong tinulungan niya ang walang iba kundi si Magnus Graves na may-ari ng hotel na gusto niyang pasukan. Dumaan ang isang mahabang araw para kay Adriana. Nak, kanina pa nagre-ring ang cellphone mo. Marahang bumangon si Adriana at sinagot ang tawag. Hello, sino po to? Tanong ni Adriana. Good morning, Miss Valdez. This is the secretary of Grace Prestige Hotel. I just want to inform you, ma'am, that you have been chosen to be the manager of our hotel. Nasamid sa sarili niyang laway si Adriana matapos yung marinig sa kabilang linya. Pa? Naku, nagkakamali po ata kayo ng tinawagan. Hindi po ako nakapasok sa interview kahapon, kaya hindi ako yan. I cannot. Pailing-iling na sambit ni Adriana. But you are Miss Adriana Valdez, right? Yes, that's me. Sagot ng dalaga. Tama lang po. You've been promoted by the CEO of this hotel. Kaya by exactly 9 a.m. po, pumunta na kayo dito so that the board can finally meet you. Congratulations, ma'am. Hindi nawala ang panlalaki ng mga mata ni Adriana sa kanyang narinig. Nagawa pa niya sampal-sampalin ang kanyang sarili para malaman kung nananaginip. Oh anak, saan ka pupunta? Tanong ng nanay niya. Mom, you can't believe this. Pinapatawag ako ng may-ari ng hotel na pinuntahan ko kahapon. Tapos, sabi promoted pa daw ako as the hotel manager. Can't you believe it, ma? Sampalin mo nga ako. Nalaki ang mata nila. Weh, akala ko ba hindi ka nakapun? Yun nga din pong pinagtataka ko eh. Hindi naman ako naka-attend sa interview. Pero tanggap ako. Anya. Baka naman scam yan, nak. Tanong ni Angela. Imposible, ma. Legit. Tinignan ko yung calling card. Parehas lang na number. Baka milagro, ma. Ito na ata yung sinasabi ni horoscope na kapalaran ko. Sambit ni Adriana. Horoscope? Oo, ma. Yung kargador ng tubig na nakabungguan ko kahapon. Dinamayan niya ako. At ito na ata yung sinasabi niya na may magandang mangyayari sa akin. Naniniwala na talaga ako sa instinct niya. Grabe. Galak na sambit niya. Nagmamadaling pumunta si Adriana sa hotel. Ngayon ay mas maayos at mas maganda na ang nangyari. Good morning po, ma'am. Kayo po ba si Miss Valdez? Sa palagi ni Adriana, ito yung kausap niya kanina. Yes po. Ako po yun. Nakangiting sambit ni Adriana. Okay, ma'am. This way po and follow me. Kinakabahan na sumunod si Adriana hanggang sa makarating na silang dalawa sa taas kung saan naroon ang conference room ng hotel. Good morning. Miss Valdez is already here. Anunsyo ng lalaki. Umayo si Adriana. Good morning, ma'am and sir. I'm Adriana Valdez and I am pleased to meet all of you. Sambit niya sa professional at maayos sa tono. We're so glad to finally meet the new hotel manager. Lumamak ang ngiti ni Adriana matapos siyang marinig. Please, come and join us for this morning session. Mahalaga na malaman mo kung ano ang mga changes para sa hotel dahil makakasama ka namin na pamunuan to.
Tumingin si Adriana sa lalaki na sa gitna dahil matanda na ito at malakas ang kutob niya na ito ang CEO. Pinaalam ang mga dapat at hindi dapat gawin para sa hotel. Alam na iyon ni Adriana, subalit nakinig siya. Maayos siyang sinalubong ng board at pinaliwanag sa kanya ang rules and regulations bilang tunay na manager ng hotel. Thank you so much for the warm welcome. Sambit ni Adriana habang nakikipag-usap. Before we end this, nagtataka po talaga ako kung bakit biglaan ito. Sambit niya sa sekretary na CEO. Ngumiti naman ang kausap. The CEO checked your background. Nakita niya na maganda ang previous performances mo sa bawat hotel na napuntahan mo, kaya agad kanyang tinanggap. And now that makes sense for Adriana. With that, ma'am, I will introduce you sa mga makakasama mo and let's work together. Muling bati sa kanya na mabuting sekretarya bago siya pinakilala sa buong kumpanya. Para kay Adriana ay mahabang araw yon, kaya naman napili niya munang lumabas sa hotel at doon nakita si Magnus. Horoscope! Sigaw ni Adriana. Napakunot ang mga kilay ni Magnus nang marinig yon. Ako bang tinatawag mo? Anyo ng lalaki. Ngumiti si Adriana. Oo naman, ikaw lang naman yung horoscope na tinatawag ko, di ba? Tumaas ang sulok ng labi ni Magnus. You're weird. Kung ano-ano na lang ang tinatawag mo sa akin. That's a bit awkward. Reklamo ni Magnus na siya nagpatawa sa masayang dalaga. Ito naman, napakanega. Alam mo, masaya lang ako ngayon. Tapos, nakita kita. Sambit ni Adriana. Tumaas ang tingin ni Magnus matapos yung marinig. Masaya ka na makita ako? What? Tawa ni Adriana. Oo, masaya. Why? Tanong ni Magnus. Masaya lang ako makita ka ulit. Kasi nga ang dami magandang nangyari sa atin after the day we talk. Panimula ni Adriana bago walang pag-aalinlangan na hinawakan ang kamay ni Magnus at hinila siya palabas sa kalye na siyang kinagulat ng lalaki. Busy ka ba now? Or work hours mo ba? Gusto sana kita makausap at machika sa mga nangyari sa akin ngayong araw. Kung ayos lang. Kumunot ang kilay ni Magnus bago palihim na tinignan ang mga kamay ni Adriana na nakahawak sa kanya. Hindi naman ako busy. Wala pa akong trabaho ulit kasi hindi pa naman ako hinahanap ng boss ko. Iyon na lamang ang sinabi ni Magnus kahit na ang katotohanan ay wala naman talaga siyang boss kundi ang sarili niya. Ano ba ang gusto mong sabihin sa akin? You seem very happy. And why do you want to talk to me? Wala ka bang kaibigan? Harsh mo naman sa walang kaibigan. Siyempre may mga kaibigan ako. Sagot ni Adriana at umirap. Then, bakit nga ako gusto mong kausap? Anya. Dahil may sense ka kausap. Para side that, gusto ko kasi na isa ka sa mga makaalam na natanggap ako dito sa hotel na iniiyakan ko kahapon. Wah! Tili ng babae. Palihim na napangiti si Magnus sapagkat expected na niya kung ano ang nais iparating ng dalaga. Really? Paano? Pagkukunwari na tanong ni Magnus habang buo ang atensyon sa dalaga. I thought hindi mo naabutan ang interview. Bakit ka natanggap? Noong una, dyan din talaga ako na curious kung paano at bakit ako ang natanggap bilang hotel manager. Kasi di ba, hindi naman ako naka-attend sa interview. Pero sabi sa akin ng board kanina, natanggap ako because the CEO checked my background and he finds it clear because of my previous performances. Pero, posible ba yun? Parang ang liit na chance naman kasi noon kung ganoon. Patuloy pa rin sa pagtataka si Adriana kahit pa kinukwento niya na ang nangyari sa kanyang araw. Malay mo naman, nakangiting usal ni Magnus. Wala namang imposible. Tsaka deserve mo naman. Pero, nakakapagtaka pa rin kasi eh. Ano kaya ang mas matibay na reason kung bakit ako nagustuhan na CEO?
Kusa na lamang napatawa si Magnus sa mga narinig niyang pagtataka sa dalaga. Maybe he likes you. Sambit ni Magnus. Tanging reaksyon ni Adriana. I mean, maybe he saw something on you. Malay mo naman, secretly na-encounter mo na siya tapos nagustuhan niya kung paano ka makibaka sa mga tao. Kung paano mo sila itrato. You know, may mga ganong klase kasi na boss. They disguise as someone para matest yung mga papasok sa kanila. Malay mo na ganun ka tapos pumasa ka. Pagbibigay sakali ni Magnus sa kabila ng katotohanan nito. Ewan ko sa'yo. Tawa ni Adriana na kinalapat ng mga labi ni Magnus. Maybe sa ibang bansa uso yan o sa mga napapanood natin. Pero dito sa Pilipinas? Hindi, huy. Baka naman na magic ko lang ang boss namin. Kaya ganun. Nagkibig balikat si Magnus habang nakatitig sa kanya. Pero, believe ako sa mga sinabi mo sa akin ha. Parang nagdilang anghel ka. Ikaw na ata ang sagot sa lahat ng kamalasan ko. Tumatawang sambit ni Adriana. Kumabog ang mga dibdib ni Magnus matapos yung marinig. Do you think? Tanong ng lalaki. Siguro. Bagay tayo. I bet. Isang malas at isang dilang anghel. Palagi mo na nga ako sasamahan. Baka ikaw na ang guardian angel ko. Kusang kumubra ang ngiti sa mga labi ni Magnus. Habang pinagmamastan ang dalaga na sabihin yon. Okay then, Adriana. From now on, ako na ang guardian angel mo. Nagkatitiga silang dalawa ni Adriana. Malakas naman tumawa ang babae bago siya inilingan. Masyado ka namang maligaya. Sambit ni Magnus. Mas bagay sa iyon tumatawa. Alay kahapon na puro kaiyak. But I would like to end this happy chit-chat. I need to go back to work. Marami pa akong gagawin. If ayos lang. Agad namang napatayo si Adriana bago tumango. Of course, horoscope. Pasensya na kung naabala kita. Paghingi na paumanhin ni Adriana, ngumiti muli si Magnus bago hinawakan ang braso ng babae at nagpaalam. I'll go ahead. Please, keep me updated sa mga mangyayari sa iyo sa susunod na araw. Paalala ni Magnus. Napangunot naman ang mga kilay ni Adriana matapos siyang marinig. Subalit binaliwala niya na lamang yon bago tinanguan ang lalaki. Isang linggo agad ang nakalipas sa pagiging hotel manager ni Adriana sa Graves Prestige Hotel. Excuse me? Manager ka ba dito? I've been calling since last night. The toilet in my room is clogged and no one is doing anything about it. Ito agad ang eksenang bumungad kay Adriana matapos niyang kaharapin ang guest na kanina pa daw nagrereklamo sa front desk nila. Yes ma'am, I am the manager of the hotel. I understand your issue, but please, let's stay calm ma'am. And I'm really sorry for the inconvenience. Sorry? That's all you can say? I'm paying good money to stay here. This is unacceptable. Napalunok si Adriana matapos marinig ang pagiging irritable ng babae. Shall we help her? Tanong ni Ivan habang nakatingin kay Magnus na palihim na pinapanood si Adriana. No. Matigas na sagot ni Magnus. Let her handle it. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya ni Miss Valdez. I believe that she can handle this. I trust her. Buong loob na sambit ni Magnus habang may galak na nanonood sa babae. Bumuntong hininga si Adriana. You're absolutely right, ma'am. And I take full responsibility. This should have been fixed the moment you reported it. I promise to make it right now. Panigurado niya sa guest na kaharap. Pangako? I heard that already. Do you expect me to just wait again? Napayuko si Adriana. Sayang naman, ang taas ng binabayad namin para sa hotel na to. Sayang din ang ratings na natatanggap nito sa mga tao even though may mga kagaya ninyo palang employee na hindi magawa ng maayos ang trabaho nila. Bobita!
Napaamba ng lakad si Magnus matapos yung marinig. Relax, dude. Sabi mo, manonood lang tayo. Sambit ni Ivan. Nangungusap ang mata ni Magnus. I'm sorry for that, ma'am. But no. Here's what I'll do. I'm moving you to a new upgraded room right away. No extra charge. I'll also waive tonight's fee and send someone to help you pack your things if needed. Ayos ba yun? Naging plakado ang boses si Adriana dahil doon. Unti-unti naman ay kakakitaan ng pagiging maaliwalas ang guest matapos marinig ang katagang yun sa kanya. Okay, I'll hold you to that. This better not happen again. Banta ng babae bago siya tinanguan. Thank you for giving us the chance to fix this, ma'am. I'll personally check that everything's perfect in your new room. Pinanatili ni Adriana ang kanyang mga ngiti. Ngumiti din ang babae dahilan upang makahinga na maluwag si Magnus. Galit na galit? Tanong ni Ivan sa kanya na may tono ng pagtataka. Parang 1 linggo mo palang kilala. Overprotective ka na. Iba na yan, bro. Baka napapano ka na. Hindi siya pinansin ni Magnus. Patuloy lang ito sa pagmamasid kay Adriana na ngayon ay nahawak sa kanyang ulo. Grabe, ang sakit sa ulo nun ah. Bulong ni Adriana sa sarili. Super high blood ni Madam. Nasabihan pa ako ng bubita nang wala sa oras. Grabe, sambit niya habang humihinga. Tubig? Ay, bubita! Agad na napatalon sa gulat si Adriana sa biglaang pagsulpot ni Magnus. Diyos ko, ano ka ba naman? Anya sa lalaki. Kung saan-saan ka naman sumusulpot. Ngumiti si Magnus bago muling inalok ang tubig. Mukha ka kasing stress at problemado kaya nilapitan kita. Magaling talaga instinct mo kahit kailan. Tama ka dyan. Medyo stress talaga ako. Nakakasyala kasi ang mga happenings kanina. Pagsusambong ni Adriana na tila ba sobrang komportable niya kay Magnus. Huwag ka masyadong magpaka-stress. Masama yan. Paalala ni Magnus at binuksan ang tubig. Thanks. Saad ni Adriana at uminom. Ano palang ginagawa mo dito, Horoscope? Ngayon lang kita nakitang pumasok dito sa hotel ah. Huminga naman ng maayos si Magnus. Nag-deliver kasi ako ng mga tubig dito. Sa hotel na to kami may pinakamalaking binabagsak na tubig. Kaya posible, madalas mo kung makita dito. Then ayun, sakto nakita kita na para may problema. Kaya lumapit muna ako. Kunwari nagpapaliwanag si Magnus kahit pa ang totoo ay kanina pa talaga siya nasa hotel at nanonood sa babae. Nax? One call away ka talaga? Hinampas ni Adriana ang braso niya bago siyang nginitian. I'll be happy to see you here often. Ikaw din ah. Huwag ka magpapakapagod masyado. Mahirap pa naman magbuhat. Mainit pa. Mag-iingat ka. Kumabog ang dibdib ni Magnus. Naramdaman niya rin ang pag-iinit ng kanyang pisngi at tenga sa narinig. Why? Tanong ng lalaki, tinatago ang kaba. Mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Kapag umabsent ka, dahil sa sakit, bawas sahod pa. Kaya mas maganda na inaalagaan mo sarili mo. Isa pa, baka mamaya, maipahula na naman ako sa iyong kapalaran. Tapos, tegi ka na pala. Kuwawa naman ako. Umawang ang mga labi ni Magnus matapos yung marinig. Mahina silang nagtawanan bago muling nagpaalam si Adriana na mag-iikot na. Paulit-ulit lang ang cycle ng trabaho ni Adriana. Paulit-ulit din ang cycle ng pag-uusap at pagkikita nila ni Magnus. Adriana, may regalo ka sa table mo. May nagpapabigay lang sa'yo. Kumunot ang noo ni Adriana matapos marinig ang sinabi ni Stacy. Parang kinikilig pa ito. Ano yun? Tanong ni Adriana at pumunta sa table niya. Umawang ang kanyang labi matapos makita na hot coffee sa ibabaw ng kanyang table at isang box ng croissant na may nakalagay na notes.
Eat all of this, Miss Valdez. Don't let yourself starve so you can focus on work. It's better to balance the work and health. It's much important. Take care. Magnus Graves. Nanlaki ang mga mata ni Adriana matapos mabasa kung kanino galing ang regalo. Totoo ba to? Hindi to prank? Nagugulat niyang tanong. Baliw kayo. Huwag niyo ako niloloko Sino ang naglagay nito dito? Tanong niya sa mga kasama sa kwarto. Nagtatakang naglapitan sa kanya ang mga katrabaho. Bakit ma'am? Ano po meron? Tanong ni Dayan. Parang gulat na gulat kayo Ano po ba meron sa regalo at anong meron sa notes? Nanginginig ang kamay ni Adriana na pinakita ang sulat kay Dayan upang mabasa ito. OMG! Sigaw ni Dayan at tumili. Galing kay Mr. Graves yan! Paano, ma'am? May relasyon ba kayo? Agad na naglapitan ng iba pang trabahante kay Adriana. No, tanggi ni Adriana. Kaya nga tinatanong ko kayo at baka pinaprank niyo ako. That's not good. Baka makarating pa ito sa boss natin. Pare-pares tayong mananagot. I swear, ma'am, hindi ka namin pinaprank. Pagdating talaga namin dito, nariyan na yan. Ako ang pinakamaagang dumating, pero hindi ko din naabutan kung sino. Sambit ni Stacy. Nakagat ni Adriana ang kanyang labi. Hee! What if may secret admiration sa'yo si Sir Magnus? Kinikilig naman ako. Sambit ni Dayan na sinang-ayunan naman ng mga taong nakapalibot sa kanya. That's impossible! I haven't met him. Puna ni Adriana bago umiling. Kinakabahan siya at nagtataka. Pero kung totoong galing nga ito sa boss niya, kailangan niyang magpasalamat at magtanong kung anong ibig sabihin nun. Aga nating lutang Noong nasa labas si Adriana, ay siya namang paglapit ni Magnus. Horoscope. Tawag ni Adriana kay Magnus. Is there a problem? Seryosang tanong ng binata. You know you can tell me. Come on, Adriana. Huminga ng malalim si Adriana. Tama siya. Pwede niya sabihin kay Magnus dahil komportable na siya dito. Horoscope? May itatanong ako sa'yo. Panimula ng babae. Maganda kasi ang instinct mo at mga hula mo. Kaya sa'yo ko na itatanong ito. Sineryoso lalo ni Magnus ang itsura niya. What is it? Tanong na binata. Sa tingin mo, may ibig sabihin ang mga lalaki kapag binibigyan niya ng present ang babae? Like food? Tapos may sweet na sinasabi like reminder? Sa tingin mo may ibig sabihin para sa kanila kahit hindi pa naman kayo nakikita ng harapan? Mababaw na tanong ni Adriana. Kumabog ang dibdib ni Magnus. Alam na niya kung saan patungo ang mga katanungan ng babae. Depende. Bakit? Ano ba meron? Tanong ni Magnus. Kasi kaninang umaga pagpasok ko may anonymous person na naglagay ng pagkain at coffee sa table ko. Tapos here, may reminder pa siya at kung makikita mo yung name sa dulo, that's my boss, si Magnus Graves. Siya ang may-ari ng hotel na yan. Kaya nagtataka ako kung bakit binigyan niya ako ng present kanina, even though we haven't met. Baka naman gusto ka niya. Nabulunan si Adriana sa kinakain niyang fishball matapos yung marinig. Narinig mo ba ako, horoscope? Sabi ko paano mangyayari yun hindi pa naman kami nagkakaharap. Pwede ba magustuhan mo ang isang tao na hindi mo pa nakikita? Bulyaw ni Adriana at uminom ng sa malamig. Malay mo naman. May mga ganong instances kasi. Maybe he's admiring you from afar. Sambit ni Magnus. Bumilis ang tibok ng puso ni Adriana. Imposible nga kasi... Paano magiging imposible, Adriana? Hindi mo ba naalala? 'Di ba? Binigay niya sa iyo ang trabaho. Kahit maliit lang ka mo ang chance ang reason niya. Then now, binibigyan ka ng mga regalo.
May mga habilin pa sa'yo. It's not impossible, Adriana. Hindi imposible na hindi ka magustuhan ni Magnus Graves. Ako nga gusto kita eh. Pahina ng pahinang sambit ni Magnus, dahilan para mabitawan ni Adriana ang plastic cup na hawak niya. Anong sabi mo? Umiwas ng tingin si Magnus. Bakit kung magsalita ka? Parang kilalang kilala mo si Magnus Graves. Nakahinga na maluwag si Magnus, na mukhang hindi naman narinig na Adriana ang huli niya sinabi. Horoscope. Ngumisi si Magnus. Ako si Horoscope, 'di ba? Alam ko lahat, kaya nga sa akin ka nagtatanong. Bakit nagtataka ka pa? Pagyayabang ni Magnus, dahilan para tumulis ang nguso ni Adriana. Sayang, kala ko pa naman kilala mo siya. Kung sakali sana nakilala mo si Mr. Graves, itatanong ko sa iyo kung kilala mo siya. Medyo curious na kasi ako. Pero, kilala mo na siya o hindi? Tanong muli ni Adriana. Ngumisi si Magnus. I know him. Kilalang kilala ko siya. Nabuhayin ang mata ni Adriana matapos siyang marinig. Talaga? Pwede mo ba sabihin sa akin? Ani ng babae. Kilala ko siya. Lahat naman kilalang kilala si Magnus Graves. Kaya ako din. Nakatikim ng malutong na batok si Magnus matapos siyang kanain ni Adriana. Buisit ka talagang horoscope ka? Inis sa sambit ng babae at iniwan siya. Nawala naman ang ngiti ni Magnus habang pinagmamasdan ang papalayong si Adriana. Bakit kasi hindi mo pa aminin kung sino ka? Mabilis na napalingon si Magnus. Nakita niya si Ivan na kumakain din ng fishball. Sa ginagawa mo, pre, para kang torpe na hindi makaamis sa taong gusto niya. For the break record's sake, you are Magnus Graves, the great owner of this luxurious hotel. Tapos natotorpe ka lang? Damn it. Trust me, baka magalit lang sa'yo sa Adriana kapag pinatagal mo pa. Isa din yan sa iniisip ni Magnus, sabalit hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung bakit hindi niya kayang umamin sa dalaga kung sino ba talaga siya. Natatakot kasi si Magnus sa baka magustuhan lang siya pabalik ng babae kapag nalaman na mayaman siya. Meron na naman. Bilong ni Adriana sa sarili. Hindi na siya nagugulat kung araw-araw nakakatanggap siya ng kung ano-ano kay Magnus Graves sa loob ng isang buwan. Gusto ko nang mahuli kung sino ba talaga siya. Pagsusumbong ni Adriana kay Magnus. Nasa iisang hotel lang kami. Magdadalawang buwan na ako dito pero hanggang ngayon hindi ko pa din nakikita si Magnus. Ang mahalaga, nakikita ka niya. Sagot ng lalaki. Bakit pa problemado ka makita siya? Siyempre, I want to ask all of these. Gusto kong malaman mga reason niya bakit araw-araw niya ako pinapadalhan. Nagiging mukhang weird na din kami sa mata ng iba naming mga katrabaho at iniisip nila na may relasyon kami. Gusto ko lang malaman kung bakit ginaganito niya ako. Sambit ni Adriana. Bumuntong hininga naman si Magnus. Maybe he's courting you. Sambit ng lalaki. Kung gusto niya akong ligawan, humarap siya sa akin. Sambit na Adriana. Nakagat ni Magnus ang dila niya. Maybe he's just scared to take the risk. Anya. Paano mo naman nasabi? Bumuntong hininga si Adriana. You know, alam naman natin na sobrang yaman ni Magnus Graves. Baka afraid lang siya magpakita sa'yo dahil gusto ka muna niyang kilalanin. Gusto niyang malaman kung may mga interest ka ba sa pera niya. Kung doon, wala naman. Wala akong pakialam sa pera niya. Nakatabi nga lang ang mga bagay na binibigay niya sa akin. Di naman kasi ako materialistic. Nguso ni Adriana na nagpapangiti ng lihim kay Magnus. Malalaman niya din yan. Paninigurado ng lalaki sa kanya. Siguradong sigurado ka ha? Usal ni Adriana at tinitigan siya. Kahit na ganoon, gusto ko na lang humingi ng pasensya kay Mr. Graves kung may gusto nga siya sa akin.
Ayoko na patagalin yun. Sasabihin ko sa kanya na may gusto na ako. Nalamig si Magnus matapos yung marinig sa babae. May gusto ka na? Utal na tanong ni Magnus. Oo, may tao na ako nagugustuhan. Tinitigan siya ni Adriana bago ngumiti. At kaya gusto kong makausap si Magnus Caves ay para sabihin to. Parang nangihina si Magnus sa narinig niya. Well, I'm happy for you. Tumabang ang boses si Magnus bago tumayo. Kumunot naman ang kilay ni Adriana. Ayos ka lang? Tanong ng babae. Yeah, I'm fine. Pero, may gusto akong itanong. Yung lalaki na gugustuhan mo, kamusta siya? Mabait ba siya sa'yo? Baka mamaya hindi. Baka mamaya, mapano ka sa kanya? Sambit ni Magnus na kinailing ni Adriana. No, I always feel safe with him. Madamdaming sambit ni Adriana habang nakatingin sa kanya. Napakabuti niya sa akin. Normal na tao lang siya, pero mabuti. How about Magnus? Tanong ng binata. Hindi ka na ba curious sa kanya? Curious pa din? Tumawa si Adriana. Pero curious lang ako sa itsura niya. Masyado kasi siyang private na tao. Maski sa internet wala akong masyadong makita about sa kanya. Family pictures lang. Curious lang ako. What if matanda pala siya? What if hindi na kumpleto ang buhok at ngipin niya tapos gusto niya ako? Paano future namin, di ba? Hindi naman sa tumitingin ako sa looks, pero may pinaglalaanan lang talaga akong tao. Lalaki na mahal ko na. Napalunok si Magnus sa lahat ng narinig niya. Mariin siyang pumikit dahil nasasaktan siya na may iba na palang nagugustuhan ang babaeng binabantayan niya. Bibili lang ako. Biglang tumayo si Magnus at iniwan siya. Kumunot ang noo ni Adriana bago napatingin sa wallet ng binata na naiwan niya sa kanilang kinaupuan. Horoscope! Sinubukan siyang tawagin ni Adriana. Ay, iniwan ang wallet niya. Sambit ng babae. Hindi alam ni Adriana kung anong pumasok sa kanyang isip at tinignan niya ang laman ng wallet ng lalaki. Magnus Graves. Pabulong nabasa ni Adriana sa contact card na nasa wallet ni Magnus. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi pa siya sigurado, subalit mukhang alam na niya kung sinong lalaki. Naiwan ko yung Hindi natuloy ni Magnus ang sasabihin matapos makita na hawak ni Adriana ang calling card niya. Adriana. Tawag ni Magnus pero blanco muka ang humarap sa kanya. Magpapaliwanag ako. Tumayo si Adriana. Ikaw si Magnus Graves? Adriana. Tawag ni Magnus. Napaasik ang babae. Sagutin mo ko. Ikaw ba si Magnus Graves? Ang lalaking may-ari ng hotel na to? Ang lalaki nag-hire sa akin? Ang lalaki nagparamdam at nagbibigay sa akin ng kung ano-ano? Ikaw siya? Adriana, please calm down a little. Pasumamo ni Magnus. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dumadali ang galit ni Adriana. Ilang beses kitang tinanong sa kanya, di ba? Adriana, I have a reason. Kaya pala kung magsalita ka, parang kilalang kilala mo si Magnus. Kung magsalita ka sa akin, parang sigurado ka sa mga mangyayari. Kaya pala kapag may kinukwento ako about sa boss ko, sa mga nagpaparamdam at paliligaw niya sa akin ng palihim, tahimik ka lang at parang hindi ka nagugulat. Kaya pala parang ang gaan lang sa'yo kasi ikaw pala siya. Pagalit na wika ni Adriana, bago siya may kalakasang tinulak. Bakit, Magnus? Bakit hindi ka man lang nagpakilala sa akin? Hanep, naging kaibigan kita. Naging takbuhan kita. Naging sabihan kita. Bakit wala kang inamin? Ani ni Adriana. Mariing napapikit si Magnus.
Hinihintay ko lang tanungin mo ang pangalan ko. But you never did. May plano naman na talaga ako magpakilala sa iyo, Adriana. Humahanap lang ako ng pagkakatao. Ben, bakit hindi mo ginawa? Pagalit na wika ni Adriana. Because I was scared that you'll change your treatment towards me kapag nalaman mo kung sino ako. Gusto ko lang naman kilalanin ka pa na maigi. Adriana, bago ako magpakilala, because I am afraid na baka kapag nalaman mo ako si Magnus Graves, si Magnus na halos may-ari ng buong lugar na to, baka magustuhan mo lang ako dahil sa kung sino ako. And I don't want that to happen. I want you to like me, to love me as a person, not whom someone is rich, is billionaire, a tycoon. Yun lang naman yun. Please. Pakiusap ni Magnus habang pilit na hinahawakan si Adriana, subalit pilit itong lumalayo. You should have told me. Sa ginawa mo, parang ang baba ng tingin mo. Parang sinasabi mo na wala akong ibang habol sa'yo kung hindi ang pera mo kung sakali mang makilala kita sa kung sino ka. Pumatak ang luha ni Adriana bago na nagpahina sa katawan ni Magnus. Magnus, I like you. Sambit ng babae na nagpaawang sa labi ng lalaki. Mahal na kita eh. Minahal na kita sa pagiging simpleng lalaki mo. Minahal na kita at nagustuhan na kita base sa mga pinakita mo. But that was just all an act? A lie? Bakit? Anong reason? Gusto kong malaman kung bakit pilit mo ko nilapitan para lang pagsinungalingan mo. Baby, I'll tell you this, but I need you to carefully listen. Hinawakan ni Magnus ang mukha ni Adriana. At first, yung paglapit ko sa iyo, it was actually intentionally because I wanted to know how my workers would act towards their people. Your work, it was bound to serve our guest, and I wanted to see what you can risk. But I saw deeper than that. Nakita ko kung paano ka kabuting tao, and that hooked me, lalo na noong makita kitang umiyak. Pinagdikit ni Magnus ang kanilang mga noo. Hanggang sa nung simula mo kong lapitan, hinanap-hanap kita. Pinagpatuloy ko yung pagtatago ng pagkatakko dahil komportable ka sa akin. Komportable ka sa horoscope na sinasabi ko at iyon lang ang nakita kong opportunity para mas patuloy na lumapit sa iyo. Sinubukan kong ligawan ka as someone na totoong ako. Pero ang hirap lumapit sa iyo kasi natatakot ako na itataboy mo ko. Bumagsak ang luha ni Magnus habang nagpapaliwanag. Nangatal naman ang mga labi ni Adriana habang pinapakinggan ang lahat ng rason ni Magnus. Pero ginawa ko ba? Tanong ng babae. Nakita mo naman na wala akong interes sa boss ko noong mga araw na kinukwento ko sa iyo na parang naliligaw siya. Hindi pa ba sapat na assurance sa'yo yun na hindi ko nais kung ano mang meron ka? Doon pa lang sana, Magnus. May pinanghawakan ka na. Pero bakit hindi mo ginawa? Patuloy sa pag-iyak si Adriana. I felt betrayed, Magnus. Ani ng babae. Pinagmukha mo kung tanga sa pagsasabi ng mga bagay habang yung taong pinagsasabihan ko, siya naman pala yung taong sinasabi ko. Pinagmukha mo kung tanga. Adriana, I'm sorry. Please forgive me. Pilit siyang niyakap ni Magnus. I love you so much. Please, don't do this to me. Mahal na rin kita, Magnus eh. Anya ng babae. Hinihintay lang kita. Pero I'm so disappointed now sa mga nalaman ko. Hinayaan mo na ako pa ang makatuklas. Sana sinabi mo na lang, mas maiintindihan ko pa eh. But now, even I want to fucking forgive you, I can't kasi ngayon natatakot na ako na baka maiba ka pang tinatago sa akin. Umiling si Magnus habang hinahabol siya. No, baby. Wala na. Wala na akong tinatago sa'yo. Ako na to. Wala na talaga. I'm sorry, Magnus.
Humigpi si Adriana. Naintindihan kita. Naintindihan ko ang mga sinabi mo at ang mga rason mo. Pero sana maintindihan mo din kung saan ako nagmumula. Adriana, does that mean Natatakot na tanong ni Magnus. Huwag mo muna akong kakausapin. Huwag mo muna akong lalapitan. Mariin na sambit ng babae. I need space. Naniga si Magnus sa kanyang narinig at hindi na rin siya tuluyang nakakilos ng talikuran at tayuan siya ni Adriana. Parang ang hirap niyang mahalin, Ma. Sobrang taas niya. Parang hindi naman nababagay na maging kaming dalawa. Pagdating sa kanila ay sinabi na agad ni Adriana sa mga magulang ang nangyari. Sawing-sawi ang puso nito. Sabi ko naman kasi sa'yo, pre. Sabihin mo na sa kanya ang totoo dahil ito ang posible na mangyari. At sawiri si Magnus na ngayon ay dinadamay ng kaibigan ni si Ivan. Mahal na mahal ko siya. Parehas na sambit ng dalawang tao sa kanilang mga kausap. Kung tunay kayo nagmamahalan, matutuhan mong tanggapin siya at kilalanin lalo ang totoong siya. Kapag nagawa mo yun, magiging maligaya kayong dalawa. Pilin ng ina ni Adriana habang inaalo ang kanyang anak. At pagdating sa kabilang dako, Kung mahal mo si Adriana, pagsikapan mo makuha siya ulit, gawin mo ang lahat, suyuin mo, ipakita mo na hindi ka na magsisinungaling ulit sa kanya. Ipakita mo na wala ka ng ibang tinatago at gusto mo lang iparating ay mahal mo talaga siya. Maging tapat ka na, pre. Kasi ang mga babae, loyalty at truthfulness lang naman ang gusto nila. Kaya huwag ka matakot magpakatotoo. ito naman ang naging habilin ni Ivan kay Magnus. Nang mahimasmasan si Magnus sa mga nangyayari, ay napili niyang sundin ang sinasabi ng kaibigan na si Ivan. Agad siya nag-isip ng paraan ng mga pwedeng niyang gawin upang muling makuha ang tiwala ni Adriana. The CEO is here? Kinabukasan, iyon ang narinig ni Adriana. Dam, magbadali kayo! Siguraduhin niyo na maayos tayong sasalubong kay Mr. Graves. Bumuntong hininga si Adriana at ginawa ang trabaho niya. Matapos noon ay siya namang pagpasok ni Magnus Graves. Good morning. Bati ng binata sa casual na tono. Nagsalubong agad ang kanilang mga mata. Good morning, sir. Mahinang bati ni Adriana at yumuko. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya habang kaharap ang totoong pagkatao ni Magnus ngayon. Ibang-ibang itsura niya. Hindi ako sanay. Masanay ako makita na mukha siyang kargador. Yung palaging pinagpapawisan. Yung palaging pagod. Pero yung ganito, sobrang linis na tignan. Yung suot niyang business attire, halatang mamahalin. At yung itsura niya ngayon, mapagkahalataan mo talaga na siya ang hari sa lugar na ito. Pagkausap ni Adriana sa kanyang sarili habang palihim na minamasdan ang kabuuan ni Magnus. I'm glad na pumasok ka pa din. Nakagat ni Adriana ang kanyang dila matapos niyang marinig ang pagkausap sa kanya ni Magnus. I have something for you, Miss Valdez. Sabay-sabay silang napasinghap matapos kuhanin ni Magnus ang napakalaking bouquet ng roses at sa harapan yun inalok sa harap ni Adriana. Ano bang ginagawa mo? Gulat na tanong ni Adriana. Sumilay ang ngiti ni Magnus. I know naguguluhan at nagugulat ka. Kagaya ng mga kasama natin sa trabaho na alam kong naguguluhan at nagugulat din sa mga nangyari. Gusto ko malaman mo at malaman nila kung anong pakay ko. Naging mababaw ang boses si Magnus bago siya tingnan. I want to earn your forgiveness. Gusto kong paghirapan lahat para makuha kong kapatawaran mo. Anya ni Magnus. Alam ko na sobrang bigat na nagawa ko sa iyo, Adriana. At kahit saan ko tignan,
Nagsinungaling ako sa iyo kung sino ako. Kaya naman kahit matagalan, kahit mahirapan ako, kahit hindi mo ko pansinin at kagalitan mo ko, gagawin ko lahat ng paraan para lang makabawi sa iyo. Para lang makasiguro ko na sa akin ka pa din babalik kahit pa ganito ang nagawa ko. Naglapat ang mga labi ni Adriana sa kanyang mga naririnig. Nagkaroon na rin ang mga bulungan sa buong paligid. Tama na, Magnus. Gumagawa na tayo ng eksena sa harap ng mga tauhan mo. Oras din ng trabaho ngayon. Kaya siguro mamaya na lang tayo mag-usap. Mariing sambit ni Adriana habang pailalim na nakatingin sa kanya. Sumilay naman ang maliit na ngiti sa mga labi ni Magnus. Kakausapin mo ko mamaya? Parang batang anya. Bumuntong hininga naman si Adriana. Pag-iisipan ko. Sambit niya at agad na tinalikuran ito. Everyone, saksi kayo na pag-iisipan niya daw kung kakausapin niya ako o hindi. Nalaki ang mga mata ni Adriana matapos yung isigaw ni Magnus. Mr. Graves, kayo na ba ni Ma'am Valdez? Bigla ay narinig ni Adriana ang tilian nila Dayan. Wala pang namamagita sa amin ni Adriana. Napalunok si Adriana sa sinabi ng lalaki. Para siyang nasaktan pa na bahagya sa katotohanan wala pang talaga sila. Pero para aware kayong lahat, gusto kong malaman nyo na kaya ako ginagawa lahat ng ito ay dahil mahal na mahal ko siya. Magnus! Sigaw ni Adriana. Lumakas ang hiyawan at tilian ng mga nakakarinig. Mapa-guest or mapa-empleyado ay nanonood na sa kanila. I want you to know na nagustuhan ko siya dahil sa pagiging mabuting tao niya. Dahil sa pagtrato niya sa akin na maayos at tama. I know most of you are shocked by this announcement, but I am doing this to ensure that Adriana will be assured that I am into her. Sambit ni Magnus habang ibig na nakatingin sa dalaga. May nagawa akong malaking pagkakamali sa kanya. At hindi ko man ugali humarap parati sa inyo. Pero kaya kong gawin ito ngayon para lang patunay sa buong mundo na kaya kong gawin ang lahat para lang mapatawad mo ko. Adriana. At para malaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung gaano ko kapatay na patay sa'yo. Isang malalim na tingin ang iniwan ng dalaga kay Magnus bago ito tuluyang umalis at pumasok sa kanyang opisina. Sobrang kabado siya dahil sa biglang announcement ni Magnus na nakakuha ng atensyon ng lahat. Habaan mo lang ang pasensya mo, pre. Nasa unang phase ka pa lang. Siguro nabigla lang siya ngayon. Sambit ni Ivan na narito din upang suportahan siya sa gagawin. Mabait si Miss Valdez, sir. Sigurado ako na hindi ka rin niya matitiis. Sa action pa lang kasi ni Ma'am kanina, halata na namin na kinikilig siya. Nagpipigil na siguro dahil sa biglang announcement niyo at hindi alam ko paano aakto o marahil kung ano sasabihin niya sa'yo. Sambit ni Stacy na siyang sekretary ni Magnus. Napangiti naman ang CEO bago tumango. Food delivery for my Mrs. Graves? Ay, impacto! Sigaw ni Adriana sa gulat. Eat these foods, baby. Siguraduhin mo na hindi ka magugutom. Kinandatan siya ni Magnus. Napairap naman si Adriana bago iniwan yon. Isang linggo na ata siyang patuloy na kinukulit ni Magnus. Kung hindi magbibigay ng pagkain, mga gamit naman. Pumunta ka na sa opisina mo. Marami ka pang gagawin. Sambit ni Adriana bago siya inirapan. Bakit mo alam? Tanong ni Magnus. I'm busy. Malamang busy ka din. Sagot ni Adriana. Wow, you know na. Ganyan siguro kapag nagpe-prepare na maging girlfriend ko. Inaalam ang mga ginagawa ko. Pangaasar ni Magnus sabay inom sa kape. Huwag mo kong kulitin, Mr. Graves. Ang init naman ng ulo mo. Ani ni Magnus. May buwanan dalaw ako.
Kaya please lang, huwag ka munang magpapakita sa akin at baka maglaho biglang schedule ng pagpapatawad ko sa'yo. Matigas na sambit ni Adriana. Parang bata naman na nagtaas ng 2 kamay si Magnus bago unti-unting umalis. Tama ka. Marami pa akong trabaho. Babay muna. I love you. Kindat nito bago umalis sa harapan ng babae. Patawarin mo na kasi! Pangaasar nila Dayan na hindi naman pinansin ni Adriana. Stacy, come here. Tawag ni Magnus pagpasok sa opisina. Pwede ka bang pumunta sa mall ngayon? Especially sa Watson. At kung may madadaan ng kambutika, gawin mo. I want you to buy painkillers, hot compress, extra pair of pants and shirt, and then pack of pads. I don't know what she uses. Ikaw na lang ang bahala. Napangiti si Stacy. Para ba sa kanya to, sir? As always. Sagot ni Magnus. I forgot. Bilhan mo na din siya ng mga snacks. Yung may chocolate and chips ganon. Don't forget adult chocolate para malesen yung crumbs niya. Inabot ni Magnus ang kanyang black card. Nasaya namang umalis si Stacy at sinunod ang gusto niya. Isang buwan na agad ang lumipas. Ivan, hindi pa ba nakakauwi sa Pilipinas si Magnus? Pugad na tanong ni Adriana sa kaibigan ni Magnus. Isang buwan na kasi itong walang paramdam sa kanya matapos itong lumipad papuntang Los Angeles para sa business. Wala pa akong balita eh. Busy kasi yun. Anya. Napabuntong hininga si Adriana. Kailan ka ba babalik? Miss na kita. Pagkausap niya sa sarili sapagkat aminado siya na hinahanap niya na talaga ang lalaki. Ma'am, ayos na pong entrance para sa lunch natin. Nang marinig yun ay pinilit na lang ni Adriana mag-focus. Ngayon kasi ang launch anniversary ng kanilang hotel kaya naman ginagawa nila ang lahat para sa maayos sa event. Ayos lang ba kayo, ma'am? Tanong ni Diana na mapansin ang pagiging matamlay ni Adriana. Babalik din yun, ma'am. Nagtawa na sila nang maintindihan kung bakit umaakto ng ganoon si Adriana. Mga baliw kayo. Puyat lang siguro ako. Huwag kayo mag-isip ng kung ano-ano. O siya, ayusin nyo na mga yan. Turo ni Adriana sa mga iba pang gagawin. Napabuntong hininga siyang muli. Dumating ang oras ng kanilang event na iraos ang opening, ang speech, ang welcoming, pero wala sa mga yun ang gana ni Adriana. For the special break, let's welcome the only CEO of Graves Prestige Hotel, none other than Mr. Magnus Graves. Napaawang ang labi ni Adriana matapos yung marinig. Subalit mas nagulat siya nang pumasok si Magnus na may kakaibang entrance. Kumakanta si Magnus habang pinapalakpakan siya ng mga tao. Subalit ang mga mata nito ay nakay Adriana hanggang sa matapos ang kanta. Natapos ang kanta niya at ang event ay nauwi sa mabagal na sayawan. I hope someone misses me there. Sambit niya. Naipon ang luha ni Adriana bago siya naglakad paharap. Umuwi ka na, pabulong niyang wika. I will always go home because of you. Marahang lumapit palapit si Magnus sabay hawak sa kanyang kamay. I hope 1 month's space was already enough for you. I know you need time to think. At nag-aalangan man sana kung umalis ng bansa. Pero kung para sa'yo din, ibibigay ko lahat. Napapikit si Adriana matapos hawakan ni Magnus ang kanyang mukha. Do you know why this day is important for me? Because this is the day where my first hotel launch. This is my empire, kaya sobrang pagpapahalaga ko dito. And now, mas lalo pa siyang naging mahalaga dahil nandito sa loob ang babaeng mas bubuo sa akin. Sa amin na mga tinayo ko. Tumindig ang balahibo ni Adriana sa mga naririnig niyang salita ni Magnus. Bakit ang tagal mong bumalik?
Tanong ng babae. Napangiti naman si Magnus. Because we were planning all of this. Sagot ng lalaki. Alin? Nagtatakang tanong ni Adriana. This whole evening, baby. Sambit niya. This is not only the hotel anniversary. Dito ko din gusto mangyari lahat. Dito sa araw na ito, gusto ko makita ka ng buong mundo. Gusto ko makita nila kung gaano ka kaganda. Gusto ko makita ng lahat ng tao na hindi lang ang hotel na ito ang special sa akin, kundi maging ang mga taong bumubuo dito. At ikaw iyon. Magnus, tawag ni Adriana at hinawakan ng kamay ng lalaki ngayon ay nakasubaybay sa kanya. I'm ready to give up all of this para sa iyo, Adriana. Napailing ang babae sa mga sinasabi ni Magnus ngayon. Gusto ko lang marinig na hinahanap mo ko, na may pakialam ka pa sa akin. Gusto kong malaman sa iyo na hanggang ngayon ako pa rin. Hindi mo pa man ako napapatawad. Kulang man ang 1 buwan, pero believe me, I will continue do everything I can just to prove that I am deserving for your forgiveness, for your love. Magnus, hindi mo naman na kailangan gawin yan eh. Wala ka nang dapat i-give up. Hindi ka na dapat naghihirap ng ganito para lang mapatawad kita. Dahil matagal na kitang napatawad. Sambit ni Adriana. Gumaan ang aura ng mukha ni Magnus matapos yung maninig sa dalaga. Paano? Tanong ni Magnus sa kanya. Nagalit ako. Pero hindi naman sobrang lalim yun. Nasaktan lang ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay papahirapan pa kita ng sobra para lang makuha ang pagpapatawad ko. Hinalikan ni Adriana ang ilong ni Magnus. Ilang beses kong sinabi sa iyo noong huli tayo nag-usap na minahal na kita. Nagpakilala ka man o hindi, minahal na kita bilang ikaw. Hindi naman mahalaga kung ikaw si Horoscope o kung ikaw si Magnus Graves dahil lahat naman yan ikaw. Lahat ng mga pinakita mo, mag-iba-iba man ang pangalan mo, it all comes from you. At ngayon, malinaw ko na talagang naiintindihan lahat kung bakit ka nagawa mo kung pagsinungalingan. Mariing pagpapaliwanag ni Adriana. But still, nasaktan kita. Mababaw man yan o hindi. Wala na akong pakialam, Magnus. Sa totoo lang, nakakaramdam ako ng guilt na parang sobrang tagal kong pinagkait sa iyo ang forgiveness sa hinihingi mo. Naging masyadong mataas ang pride ko dahil lang nasaktan ako. Shh, baby. That's okay. Your emotions are valid. Awat ni Magnus sa sinasabi niya. I know, but still, I'm sorry dahil tiniis kita na matagal na panahon. Pero naiintindihan ko na talaga ngayon. Mas lumitaw sa isip ko na kaya mo lang naman nagawang magpanggap dahil ayaw mong ma-take advantage. And if I were you, if I were in your position, in your shoe, ganyan din ang gagawin ko. Dahil wala namang masama maging protective sa simula as long as mapapatunayan natin na sa paraan na yung mapapabuti tayo. At sa case natin, umamin ka man o hindi, na iparamdam mo naman sa akin na mahal mo ko. Pumatak ang luha sa mga mata ni Adriana. Yes, I still love you. How about you? Tanong ni Magnus. Pinunasan niya ang luha sa mga mata ni Adriana habang patuloy silang sumasabay sa mabagal na sayawan. Wala naman nagbago sa nararamdaman ko sa iyo. Hindi madaling iwasan at limutin ang pagmamahal dahil lang sa isang pagkakamali. Sa pagkakamali na kaya naman nating itama. Saad ni Adriana sa sinserong paraan. Mahal kita, Magnus. Kung paano kita minahal noon ka noon pa rin. Walang nagbago, walang nagkulang, walang lumapis. Sobrang sarap para kay Magnus ang kanyang mga narinig.
You didn't know how much happy I am tonight. Yung nararamdaman ko ngayon, mas masaya pa ako ngayong gabi kaysa sa gabi na unang beses kong binuksan ang hotel na ito para sa mga tao. Ganun ang handog mong kasiyahan sa akin, Adriana. Maraming salamat. Bukal sa loob na sambit ni Magnus at magaan na hinalikan ang noo ng babae. Mahal na mahal din kita for goddamn sake. Noong araw na nagalit ka sa akin, para akong mawawala sa sarili ko. Pero naisip ko na mas nasaktan ka. Kaya alam ko na kayang-kaya kong gawin lahat para pumawi sa'yo, baby. Because I fall in love with you. Una pa lang nating tagpo na pamahal na ako sa'yo and you don't know how lucky I am na malamang mahal mo din ako. Mahinang napatawa si Adriana matapos makita na halos lumuha na si Magnus habang sinasabi yon. Damn, Hinawakan ni Magnus ang kamay ni Adriana. God knows how desperate I am noong nasa Los Angeles ako para makauwi dito. And now na alam kong napatawad mo na ako, I think I already need to do this. Nalaki ang mga mata ni Adriana matapos bigla na lang lumuhod ni Magnus at naglabas ng pulang box. Magnus! Kinakabahan tawag ni Adriana. Nagdilian lahat ng tao at kinuha na sila ng video. I know this is so fast, but I want to do this already. After hearing your confession, after knowing how much you love me, and finally forgive me, I decided na hindi na kita kayang mawala pa ulit sa akin. Hindi na kita kayang layuan. Hindi ko na kayang mapunta ka sa iba. So please let me. Tumulo ang luha ni Adriana matapos kunin ni Magnus ang kaliwa niyang kamay. Adriana Valdez, this is 4-in-1, but it'll be a countless celebration every day. Baby, will you be my best friend, my girlfriend, my fiancé, and my wife? Buong pusong tanong ni Magnus na mas nagpaluha kay Adriana. Tumingin siya sa paligid. Mas napaiyak siya matapos niya makita si Abby kasama ang kanyang magulang. Magnus! Umiiyak na tawag ni Adriana bago tumango. Yes, pumapayag ako. Isang malakas na sigawan ang namutawi sa buong hotel matapos ang sagot ni iyon. Nangihina na napadasal si Magnus bago hinalikan ang kaming Adriana at marahang sinuot ang singsing sa daliri nito. Thank you so much. Sambit ni Magnus. I love you. Mas mahal na mahal kita, Magnus Graves. Magkasunod na sambit nila sa isa't isa na sinundan ng malalim na halikan. Tagpong nasaksihan ng lahat ng tao at tagpong sigurado na magpapasaya sa kanilang lahat. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!